Nilimas ng anak ko ang bank account ko at dinala ang kanyang asawa at biyenan sa Rome. Napangiti na lang ako sa sarili ko at makalipas ang 3 araw, tumawag siya sa aking humahagulgol. Ma, anong ginawa mo? Naganap na ang aking paghihiganti. Sa mismong araw na kailangan kong huminga ng maluwag, iyon din ang araw na kinuha ng anak ko ang bawat dolyar nang hindi man lang nag-iwan ng sulat. Si Eleanor Ellie Price ay natigilan ng matagal. Nakaupo siya sa kanyang luma at gasgas na cloth armchair, ang parehong upuan na binili niya noong 7 taong gulang si Jackson, gamit ang unang disenteng sahod na kinita niya sa paglilinis ng mga bahay sa Hollywood Hills. Sa harap niya, umilaw ang screen ng cellphone na may abisong nanlamig sa kanyang dugo. Available balance, $0. Binasa niya ito ulit at sa ika-4 na pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa katandaan kahit na siya ay 68 taong gulang na, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, isang nakasusukang buhol na nabubuo kapag nauunawaan na ng isip, ngunit ayaw pa ring tanggapin ng puso. Tumawag siya sa bangko. Isang robot ang sumagot, tapos sinubukan siyang tanungin ng isang human representative. Sinabi nila sa kanya na ang mga transaksyon ay ginawa online, mga wire transfer para sa malalaking halaga na umabot sa mahigit 80,000 dolyar. Iyon ang buong pinagpaguran niya sa buhay, ang kanyang ipon, ang kanyang seguridad, ang kanyang nag-iisang safety net. At saan napunta ang pera? Tanong niya, basag ang boses, na para bang alam na niya ang sagot, pero kailangan niyang marinig mula sa iba. Inilipat po lahat sa isang account na nakapangalan kay Jackson Arthur Price. Ma'am? Walang pakialam na sagot ng executive. Gusto niyo po bang mag-file ng fraud report? Hindi sumagot si Ellie. Ibinaba niya ang telepono ng walang imik na puno ng katahimikan ang bahay. Ang tanging tunog ay ang tik-tak ng orasan sa kusina at ang ugong ng isang papundir na fluorescent light bulb. Sa labas, tumutugtog ang ice cream truck ng pamilyar nitong himig, walang kamalay-malay sa bangin, nakabubukas lang sa loob niya. Tapos tumunog ang landline, ang lumang telepono na iningatan niya dahil sa ugali. "Hello," sabi niya. Walang emosyon ang boses. Ellie, Hija, nakita mo ba ang Instagram ng Jackson mo?" Boses iyon ni Doris, ang matagal na niyang kapitbahay. "Nasa Rome, anak, kumakain ng mga sosyal na pagkain, kasama ang asawa at biyenan niya. Diyos ko, anong klaseng buhay iyan? Mukha silang mga artista." Napalunok si Ellie. Tila umalis ang kaluluwa niya sa katawan sa isang saglit. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto, binuksan ang drawer kung saan niya itinatago ang luma niyang smartphone at hinanap ang profile ng kanyang anak. Hindi siya mahilig sa social media, pero sinusundan niya ito mula sa malayo, tulad ng isang taong sumisilip sa bintana ng isang buhay na hindi na sa kanya. Nandoon siya, si Jackson, ang kaisa-isa niyang anak, ang batang isinilang niya nang may sakit at pinalaking mag-isa mula nang iwan siya ng ama nito para sa ibang babae. Ang parehong anak na binigyan niya ng lahat, pati na ang lupang pamana ng kanyang mga magulang para makapagkolehiyo ito. Nakangiti siya, may hawak na baso, nakasuot ng malinis na puting damit, yakap si Tanya, ang kanyang asawa, at si Rhonda, ang biyenan na laging mababa ang tingin kay Ellie. Ang caption sa larawan ay, "Rome, ang bago kong simula, deserve ko to." At sa mga komento, nagsulat si Tanya, "Ang magagandang bagay ay dumarating sa mga naghihintay. Salamat sa lahat, mama-in-law." May kasamang money emoji. Hindi umiyak si Ellie. Hindi siya sumigaw o nambasag ng gamit. Nakatayo lang siya roon, hawak ang telepono na parang nag-aapoy na ladrilyo. Tapos, nang walang nakapapansin, napangiti siya. Pero iba itong ngiti na para bang sa wakas ay may naintindihan siyang matagal na niyang iniiwasang makita. Sa malayong lugar, sa ilalim ng maulap na langit, at sa gitna ng mga batong kalsada ng Rome, itinaas ni Jackson ang kanyang baso nang walang guilt. "Kita mo na," sabi ni Tanya, humihigop ng mamahaling alak. "Magandang ideya na kunin ang pera, mamamatay na rin naman siya, mas mabuting gamitin natin bago pa mapunta sa mga bayarin sa ospital." Napahalakhak ng malakas si Rhonda, ang ina niya.
Matandang walang alam. Hindi niya nga alam kung ano ang eroplano. Wala naman siyang gagawing kapakipakinabang sa perang iyon. Walang sinabi si Jackson. Tiningnan niya ang Coliseum ng may nagniningning na mga mata. Pero may kumukulo sa loob niya, pero nanahimik na lang siya, tulad ng natutunan niyang gawin mula pagkabata kapag nagugutom siya. At sasabihin ng kanyang ina, "Teka lang anak, bukas magkakaroon din tayo." Tila mas tumanda ang mga pader ng bahay ni Ellie ng gabing iyon. Nasa ayos ang lahat, pero walang bagay na pareho ang pakiramdam. Sa estante ay may mga litrato ni Jackson, maliit, nasa preschool, sa unang uniforme niya sa middle school, sa araw na natanggap niya ang kanyang diploma sa kolehiyo. Lahat ng ginawa niya para sa kanya. Sa edad na 18, ibinenta niya ang kanyang engagement ring para sa high school niya. Sa edad na 23, ibinigay niya ang lupang pamana ng tatay niya. Sa edad na 30, tumulong siya sa gastos sa kasal, kahit na hindi siya gusto ni Tanya. Nagluto si Ellie para sa kanya, naglaba ng kanyang mga damit at naglinis ng kanyang kalat at lalo lang siyang lumayo. "Ma, hindi mo naiintindihan ang mundo ngayon," sabi niya nang may pagwawalang bahala. Hindi na ginagawa ang mga bagay tulad ng dati. May malalaking plano kami ni Tanya, at ako, anak, kasama ako sa mga planong iyon. Palagi kang nasa puso ko, Mama, pero hindi ka pwedeng nakatali sa akin habang buhay. Isang linggo bago matuklasan ang pagkakanulo, sinubukan ni Ellie na bisitahin si Jackson sa apartment nito sa Studio City. Nagdala siya ng isang tray ng sikat niyang fried chicken at collard greens na siya mismo ang nagluto. Nag-doorbell siya, walang nagbukas. Naghintay siya sa ilalim ng araw, nakaupo sa isang bangko sa loob ng 2 oras hanggang sa lapitan siya ng doorman. "Hinahanap niyo po ba si Mr. Jackson Price?" "Oo, nanay niya ako." Inutusan po kasi ako na huwag kayong papasukin kung hindi kayo nagpaalam na darating." Napalunok si Ellie. "At bakit naman?" "Hindi ko po masasabi, ma'am, pero iyon po ang sinabi nila sa akin." Naglakad siya pa uwi. Hindi siya sumakay ng bus. Gusto niyang maramdaman ang hangin sa kanyang mukha, kahit na mainit at marumi. Naisip niya ang bawat pagkain na ipinagkait niya sa sarili, bawat madaling araw na nag-overtime siya, bawat sentimong inipon niya para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, dumalaw si Doris. Nagdala siya ng pecan pie at kape. "Lagi kang malakas, Ellie. Huwag mong hayaang wasakin nito ang puso mo. Bata pa si Jackson. Baka matauhan din iyan." Napabuntong hininga si Ellie, malayo ang tingin. "Sa tingin mo ba nagsisisi ang mga anak, Doris?" "Oo naman. Kapag wala na ang nanay nila, doon nila napagtatanto ang lahat. Sana nga hindi pa huli ang lahat kapag napagtanto niya." "At anong gagawin mo?" Tumingin si Ellie. May ibang kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na wala roon dati. "Ngiti lang ako tulad ng itinuro nila sa akin." Kumunot ang noo ni Doris. "Ngiti? Anong ibig mong sabihin?" "Sapat na ang iyak ko, Doris. Ngayon, ngingiti na lang ako sa katahimikan dahil wala na akong pwedeng mawala. At kapag ang isang babae ay wala nang pwedeng mawala, nagiging mapanganib siya." Samantala, gumagabi na sa Rome. Kalalabas lang ni Jackson sa shower nang marinig niya ang boses ni Tanya sa balkonahe na may kausap sa telepono. "Oo, nagawa na natin. Hindi man lang nalaman ng matanda, nandito na ang pera. Bukas bubuksan natin ang account sa Spain at aalisin na natin si Jackson." "Oo, syempre. Akala niya magkasama kami sa lahat ng ito. Kawawang tanga." Natigilan si Jackson, hindi siya gumalaw. Naramdaman niya ang panlalamig ng tubig sa kanyang balat. Wala siyang sinabi. Bumalik siya sa kwarto na parang walang narinig. Humiga siya sa tabi ni Tanya na nagkunwaring tulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata pero may nagbago na at hindi pa niya alam na ang pinakamasama ay parating pa lang. Pabalik sa South Central Los Angeles, naghahanda si Ellie ng isang tasa ng chamomile tea. Makapal ang gabi, kumikislap ang mga ilaw sa kalye. Sa labas, nag-aagawan ang mga aso sa isang supot ng basura. Sa loob, kinuha niya ang kanyang kwaderno, ang ginagamit niya para isulat ang mga recipe na hindi niya naluto. May isinulat siya gamit ang nanginginig niyang kamay. "Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng aking pananahimik
at ang pananahimik ko ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tapos isinara niya ang kwaderno, humiga sa kama, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog siya ng walang luha. At habang natutulog siya sa kanyang simpleng bahay, ang kanyang anak sa isang hotel suite sa Rome ay tiningnan ang kanyang telepono. May nakita siyang abiso mula sa bangko. Account blocked dahil sa kahina-hinalang aktibidad. Ano? Bulong niya, nakatitig sa screen. Nagsimula na ang unang lamat at hindi alam ni Jackson na ang kanyang ina sa katahimikan ay nagsimula ng kumilos. Minsan ang sakit ay hindi sumisigaw. Minsan ang sakit ay umuupo, nagmamasid at naghihintay ng tamang sandali at ang sandaling iyon ay nagsisimula pa lang. Hindi pa tuluyang lumilisan ang gabi sa South Central. Nandoon pa rin ang malagkit na halumigmig sa pagitan ng mga bubong na yero at sirang bangketa. Bumangon si Ellie sa madaling araw, lumalangit-ngit ang kanyang mga buto tulad ng dati. Pero ngayon, hindi niya naramdaman ang pagiging matanda. May bagong tumitibok sa loob niya, hindi galit o lungkot. Isang determinasyon na hindi pa nararanasan ng kanyang kaluluwa. Habang nagpapakulo ng tubig sa kalan, tinitigan niya ang asul na apoy. Ang sipol ng singaw ay nagbalik sa kanya sa maraming taon na nakalipas, sa unang araw na nalaman niya kung ano ang pakiramdam ng mag-isa. 14 na taong gulang siya nang magsimulang maglinis ng mga bahay sa Brentwood. Isang batang babae na may gusot na tirintas, maitim na balat, at mga kamay na bitak-bitak dahil sa murang sabon. Sa edad na iyon, alam na niya ang pangalan ng lahat ng pantanggal ng mantsa at kung paano tiklupin ang mga damit ng amo nang hindi kumukulubot. Sa gabi, pag-uwi niya, hindi na siya hinihintay ng kanyang ina. Tulog na ito. Ang kanyang ama na laging wala ay sumama na sa isang babae sa bar. Hindi umiyak si Ellie, napalunok lang siya at kinabukasan ay gumising bago pa tumilaok ang manok para bumalik sa trabaho. Sa edad na 17, nabuntis siya kay Jackson. Ang ama nito ay isang lalaking 3 taon ang tanda sa kanya. Nangako itong magpapakasal sila na aalisin siya sa buhay na iyon. Tumagal sila ng 8 buwan. Sa araw na nalaman niyang lalaki ang sanggol, naglaho ito. Sumama sa isang babaeng nagbebenta ng kosmetiko at hindi na bumalik. Hindi umiyak si Ellie. Kinuyom lang niya ang kanyang panga, inayos ang kanyang bandana at lumabas para maghanap pa ng mga bahay na lilinisin. Pinalaki niyang mag-isa si Jackson, pasan-pasan niya habang naglalaban ng damit ng iba. Nang magsimula itong maglakad, tinuruan niya itong maglaro ng mga takip ng sabon na parang mga laruang kotse. Wala silang laruan pero may mga kwento sila. Walang refrigerator pero may mainit na sopas sila. Walang telebisyon pero may mga kantang inaawit niya hanggang sa makatulog ito. Siya ang buong mundo niya. Noong 6 na taong gulang si Jackson, nag-alok ang isa sa mga kliyente ni Ellie na bayaran ang tuition niya sa isang pribadong paaralan kung papayag siyang magtrabaho ng full-time at doon na tumira. Hindi nagdalawang isip si Ellie. Iniwan niya ang kanyang bahay, tumira sa apartment sa rooftop ng mga amo, at tuwing Sabado at Linggo ay tumatawid ng lungsod para makita ang kanyang anak. Hinding-hindi siya dumarating na walang dala. Minsan isang bagong kwaderno, minsan isang merienda, pero laging may pusong handang makinig sa anumang gustong sabihin ni Jackson. Lumipas ang mga taon at lumaki si Jackson. Nagsumikap si Ellie na matutunang isulat ang kanyang pirma, nanginginig ang kamay, para lang mai-enroll siya bilang responsableng partido sa mga papeles sa eskwela. Natuto siyang magbasa ng reseta ng doktor at pagkatapos ay mga bank statement. Hindi siya marunong magsulat ng maayos pero sapat na ang naiintindihan niya para hindi magpaapi o iyon ang akala niya. Sa edad na 16, sinabi sa kanya ni Jackson, "Ma, pag yumaman ako, ang una kong gagawin ay bibilhan kita ng bahay na hindi pinapasok ng lamig sa pader." At sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, "Huwag mo akong bilhan ng kahit ano, anak. Huwag mo lang akong kalimutan." Pagkatapos ay dumating ang kolehiyo. Ibinenta ni Ellie ang nag-iisang lupang ipinamana ng kanyang ama, isang kapirasong lupa sa probinsya ng Georgia kung saan lagi niyang pinapangarap na magtayo ng maliit na kubo. Ibinenta niya ito ng mas mababa sa halaga nito dahil kailangang bayaran ni Jackson ang enrollment fee.
at tulad ng dati, hindi siya nag-atubili. Magiging accountant ang anak ko, buong pagmamalaki niyang sinabi sa mga kapitbahay. Aahon siya sa buhay na ito. At nakaahon nga siya, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Sa kanyang ikatlong semestre, nakilala niya si Tanya, isang babaeng may tuwid na buhok, mahahabang kuko at ngiting parang galing sa magasin. Mula sa unang beses na nakita siya ni Ellie, may naramdaman siyang kirot sa kanyang tiyan. Hindi dahil sa selos o inggit, kundi dahil ang babaeng ito ay may tingin ng isang taong marunong lang kumuha, hindi magbigay. Galing si Tanya sa pamilyang nagpapanggap na mayroon sila ng higit sa kung ano talaga. Ang kanyang ina, si Rhonda, ay nagsusuot ng mga pekeng designer clothes at nagsasalita na parang nag-aral sa Europa. Sa unang pagkakataon na bumisita sila sa bahay ni Ellie, palihim silang ngumiwi. Napakagandang kulay. Ang mga pader ay napaka-rustic, sabi ni Rhonda na may sarkastikong tono. Nang makita ni Tanya ang kusina, may sinabi siya sa mahinang boses na hinding-hindi makakalimutan ni Ellie. Hindi ko alam kung paano lumaki si Jackson dito. Mukha itong shelter, hindi bahay. Ngumiti si Ellie tulad ng dati, pero may nabasag sa loob niya. Lumipas ang mga taon at unti-unting lumakas ang impluwensya ni Tanya. Una, hiniling niya na huwag masyadong dumalaw si Ellie, pagkatapos ay huwag nang magbigay ng opinyon sa kanilang mga desisyon. Pagkatapos ay huwag nang dumalo sa ilang mga okasyon ng pamilya dahil hindi siya nababagay. Si Jackson, nalilito at umiibig, ay dahan-dahang lumayo. Isang gabi, noong nakatira na siya kasama si Tanya, binisita ni Jackson ang kanyang ina. Iyon ang huling pagkakataon na ginawa niya iyon nang walang pasabi. Ipinagluto niya ito ng pot roast at gravy, ang paborito niyang pagkain. Ma, sabi ni Tanya, masyado ka raw nakikialam sa buhay namin na hindi mo kami hinahayaang lumago bilang mag-asawa. Gusto ko lang na maging masaya ka, anak, sabi ni Ellie habang pinapanood ang paglamig ng kanyang pagkain. Hindi ko na kailangan na alagaan mo pa ako, sagot niya na parang nasasaktan siya nito. Lalaki na ako ngayon at ang mga lalaki ay nakakalimot kung sino ang gumawa sa kanila na maging lalaki. Hindi umiyak si Ellie. Tumayo lang siya, iniligpit ang mesa at sinabing dalhin niya ang natirang pagkain. Ang mga sumunod na buwan ay isang parada ng banayad na pagtataboy. Sinimulang pamahalaan ni Tanya ang pananalapi ni Jackson. Kinumbinsi siyang magpalit ng bank account at hiniling na huwag sabihin lahat sa kanyang ina. Ayon sa kanya, si Ellie ay isang limitadong babae na hindi makakaintindi sa modernong buhay. Si Jackson, nababalot sa pinaghalong ambisyon at emosyonal na manipulasyon, ay pumayag. Nagsimulang mapansin ni Ellie ang mga bagay-bagay. Isang resibo sa bangko na hindi tugma, isang statement na hindi dumating, isang life insurance policy na hindi niya matandaang inaprubahan. Doon niya napagdesisyunan na kausapin si Walter. Si Walter ang una niyang pag-ibig, isang kapitbahay noong bata pa na naging abogado sa loob ng ilang dekada at ngayon ay mag-isang nakatira sa isang apartment na puno ng lumang papel at alaala. Hinanap niya ito nang hindi gaanong nagsasabi. Walter, paano ko malalaman kung may gumagamit ng pangalan ko sa mga kakaibang bagay? May problema ka ba, Ellie? Wala, pero pakiramdam ko hindi na anak ko ang anak ko. Tiningnan siya ni Walter ng mabuti, hiningi ang iilang papel na mayroon siya, at sa loob ng ilang linggo ay sinuri ang mga transaksyon, dokumento, at transfer hanggang isang gabi ay inimbitahan siya sa bahay nito. Ellie, inilagay ka ng anak mo bilang guarantor sa isang joint account. Wala kang pinirmahan, pero nandoon ang pirma. Pero hindi ako marunong magsulat ng higit pa sa pangalan ko. Pineke nila ang pirma mo, at unti-unti na silang kumukuha ng pera sa loob ng 6 na buwan. Walang sinabi si Ellie. Kinuha niya ang mga papel, inilagay sa kanyang bag, at umalis ng tahimik. Nang gabing iyon, hindi siya pinatulog ng sakit. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Ang kanyang anak ay hindi lang minanipula. Naging aktibong bahagi siya ng pagkakanulo. Ninakawan niya ang sarili niyang ina. Sa mga sumunod na araw, inorganisa ni Tanya at Rhonda ang biyahe sa Rome. Si Jackson, walang matatag na trabaho, ay ibinenta ang kanyang kotse at pagkatapos ay iminungkahi na gamitin ang ipon ni Ellie.
Pera ng pamilya iyan, sabi ni Tanya. Tsaka hindi naman gagamitin ng nanay mo yan, huwag kang tanga. Hindi ko alam, lahat na niya iyon. At bakit niya iniipon? Anak ka niya, hindi mo ninanakaw, hinihiram mo lang ng maaga. Nag-alinlangan si Jackson, pero ginawa niya. Isang gabi, mula sa kanyang computer sa bahay, inilipat niya ang lahat ng pera. Ginawa niya ito ng mabilis, walang gaanong pag-iisip, tulad ng isang taong gustong bunutin ang ngipin ng walang anesthesia. Natapos siya, huminga ng malalim, isinara ang laptop at hindi na lumingon pa. Natuklasan ni Ellie ang pagkakanulo kinabukasan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sumulat lang siya ng isang pangungusap sa kanyang kwaderno. Hindi namatay ang anak ko pero ang ina sa loob ko namatay na. Mula noon, nagbago ang lahat. Patuloy na tumanda ang kanyang katawan, pero tumigas ang kanyang espiritu. Nagsimula siyang maglakad ng iba, mas tuwid ang likod. Nagsimula siyang tumawag, mag-check ng email, bumisita sa mga opisina, may inihahanda. Habang nasa Rome, naglalakad si Jackson sa mga batong kalsada, naniniwalang may napanalunan siya. Sa South Central Los Angeles, hinahabi na ng kanyang ina ang sapot na magbabalik ng lahat ng kinuha sa kanya. At si Tanya, pinaplano na ni Tanya kung paano maglalaho ng walang bakas. Ang hindi alam ni Jackson ay hindi na si Ellie ang babaeng naaalala niya. Namatay na ang babaeng iyon. Sa halip ay naiwan ang isang sugatang ina, ngunit alerto. At kapag nagising ang isang sugatang ina, walang impyernong hindi niya tatawirin. Hindi na masakit ang pagkakanulo. Ang masakit ay ang katiyakan na naging invisible siya, na ginamit siya, na binura siya na parang hindi siya naging mahalaga. Pero hindi handang maglaho si Ellie ng tahimik. Dahil ang mga bagay na itinatago ng mga ina ay maaari ring pumatay. Walang sinabi si Ellie. Hindi sa pagkakataong iyon o sa susunod o sa isa pa. Ang kanyang pananahimik ay hindi na tulad ng nagdurugo sa loob. Ito ay isang matalas na katahimikan, isa na nagmamasid, nagtatala at nagkakalkula. Natuyo ang mga salita sa kanyang lalamunan na para bang wala ng kahulugan. Dahil kapag naintindihan ng isang ina na pinalitan na siya ng isang maskara, hindi na siya sumisigaw, nagbabago siya. Hindi napansin ni Jackson ang pagkakaiba o ayaw niyang pansinin. Masyado siyang abala sa pamumuhay na pinapangarap niya, isang buhay na hindi amoy bagong laba o kape. Isang buhay kung saan ang boses na gumigising sa kanya ay hindi nagsasabing anak ko, kundi sir. Isang malinis, elegante at walang lamang buhay. Pumasok si Tanya sa kanyang mundo na parang siya ang may-ari nito palagi. At siya, na bighani, ay hinayaan siya. Namangha siya sa paraan ng pagsasalita nito gamit ang mga salitang hindi ginagamit ni Ellie. Kung paano ito lumakad nang may grasya sa matataas na takong, kung paano ito tumukoy sa mga bagay na parang lahat ay pag-aari niya. Pero sa likod ng kanyang madaling tawa at mga filtered na larawan ay isang banayad, malupit at tumpak na makina. Alam ni Tanya ang gusto niya at gusto niya itong mabilis. Isang pangalan, isang apelido, isang account, at isang lalaking kayang suportahan ang kanyang palabas. Ang mga unang komento ay dumating na nakabalat kayo bilang biro. Honey, bakit kailangang laging may opinyon ang nanay mo sa lahat? Ayokong lumaki ang anak natin na napapaligiran ng pag-iisip na mahirap, sabi niya habang nag-aayos ng kuko sa sala. Napatawa si Jackson nang hindi komportable. Hindi naman sa gusto niyang magbigay ng opinyon. Mahirap lang sa kanya na bitawan ang kontrol. Ganyan na siya noon pa. Hindi iyon kontrol. Awa iyon na nagbabalat kayong pagmamahal. Ang mga babaeng tulad ng nanay mo ay iniisip na martir sila sa pagpapalaki ng anak mag-isa. Pero hindi nila napapansin na ang nakaraan ay hindi nagbibigay sa atin ng karapatang hilahin ang iba pababa. Ayoko niyan para sa'yo o para sa akin o para sa mga anak natin. Dahan-dahan, sinimulang pagpasyahan ni Tanya kung kailan sila pwedeng bumisita kay Ellie at kung kailan hindi. Una, abala raw sila, pagkatapos ay mas mabuting magkita sa mga pampublikong lugar at sa huli, hindi na raw siya komportable pumasok sa bahay ni Ellie dahil amoy luma.
Tinanggap lahat ni Jackson at sa tuwing magtatanong si Ellie kung bakit hindi na sila madalas dumalaw, yumuyuko lang siya. Masyado kaming maraming ginagawa, ma. Alam mo na, trabaho, mga bagay-bagay sa kasal. Tumango lang si Ellie pero wala nang pagiging inosente sa kanyang mga mata. Nagsisimula na siyang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso tulad ng isang taong nagtatahi ng punit na sako. Si Rhonda, ang ina ni Tanya, ay hindi nagtagal na nakisali, hindi sa mga hayagang insulto, kundi sa mga maingat na piniling salita para magmukhang edukada, pero may tamang talim para makasakit. Miss Eleanor, pasensya na kung prangka ako pero hindi mo ba naisip na lumipat sa isang mas disenteng lugar? Ibig kong sabihin, matanda ka na. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa isang kaedad mo at sa perang naipon mo, makakabili ka ng mas maganda, di ba? Tiningnan ni Ellie si Rhonda sa mata. Hindi siya kumurap, walang sinabi, pero may lumagitik sa loob niya. Nang araw na iyon, naintindihan niya na hindi nila siya gustong mapalayo, hindi nila siya kailanman ginustong mapalapit. Isang linggo sa isang tanghalian na inorganisa ni Tanya, nagpasya si Ellie na kausapin ang kanyang anak. Hinintay niya ang sandaling pumunta si Rhonda sa banyo at abala si Tanya sa kanyang telepono. Tiningnan niya si Jackson nang may parehong pagmamahal tulad ng dati, pero hindi na nanginginig ang kanyang boses. Anak, sigurado ka bang tama ang babaeng ito para sa'yo? Napansin mo ba kung paano kanya tingnan kapag hindi ka nakatingin? Kung paano niya ako pag-usapan? Napalunok si Jackson. Tumingin si Tanya mula sa kanyang telepono. Kakalabas lang ni Rhonda sa banyo. Nagbago ang hangin na parang may paparating na bagyo at biglang sumabog si Jackson. Tama na. Ma, nagseselos ka kasi may ibang babae na sa buhay ko ngayon. Hindi mo man sabihin, pero iyan ang iniisip mo. Hindi mo matanggap na may ibang mahalaga sa akin. Hindi ipinagtanggol ni Ellie ang sarili. Hindi man lang siya natinag. Ibinaling lang niya ang tingin sa kanyang plato, ibinaba ang tinidor at sa katahimikang iyon, alam niyang nawala na siya sa kanya. Nang magpaalam sila ng hapong iyon, walang yumakap sa kanya. Pagdating sa bahay, maingat niyang hinubad ang kanyang sapatos na parang ayaw niyang makaistorbo ng kahit sino, kahit mag-isa lang siya. Umupo siya sa kanyang kama at inisip ang huling beses na sinabi ng kanyang anak na mahal kita nang hindi niya hinihiling, hindi niya matandaan. Ang mga sumunod na linggo ay isang impyernong nagbabalat kayong pang-araw-araw na gawain. Nagsimulang mas madalas bisitahin ni Tanya at Rhonda si Jackson sa opisina nito. Dinadalhan nila ito ng tanghalian, pinag-uusapan ang negosyo at nagmumungkahi ng mga investment. Isang araw, humingi si Tanya ng access sa kanyang account para mas maayos niyang maorganisa ang mga gastusin sa bahay. Magtiwala ka sa akin, sabi niya, habang hinuhubad ang kanyang damit sa harap niya. O hindi ba tayo isang team? Si Jackson, na trap sa pagitan ng pagnanasa at kahangalan, ay oo tulad ng dati. Si Ellie, samantala, ay hindi na natiling walang ginagawa. Alam niyang may mali, pero hindi niya alam kung paano ito patunayan. Doon niya nilapitan ang kanyang kapitbahay na si Brenda, isang babaeng naging accountant sa loob ng 20 taon sa isang kumpanya ng gamot at ngayon ay retirado na. Nagtuturo sa mga bata sa kapitbahayan kung paano mag-add at subtract. Brenda, kailangan kong ipaliwanag mo sa akin ang isang bagay. Paano ko malalaman kung may gumagalaw sa mga account ko? Kumunot ang noo ni Brenda. Ang anak mo? Oo. May access ka ba sa mga bank statement mo? Hindi na sila dumarating sa akin. At mga transfer, hindi pa ako nakakagawa niyan. Hindi ko nga alam kung paano. Sa loob ng ilang gabi, tinuruan ni Brenda si Ellie kung paano i-access ang bank portal sa kanyang cellphone, kung paano suriin ang mga transaksyon, at kung paano tukuyin ang mga deposito at withdrawal. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang listahan ng mga transaksyon, naramdaman ni Ellie na gumuho ang mundo sa kanya. Malalaking halaga, mga petsang kamakailan lang, mga transfer na kasabay ng mga araw na bumisita si Jackson o humingi ng dokumento. Perang umaalis ng walang paliwanag. May access siya. Hiningi niya sa akin para sa ilang papeles. Sabi niya para sa insurance daw. Ellie, hindi iyan papeles. Pagnanakaw iyan. Nabiyak ang puso niya sa dalawa, pero hindi siya umiyak. Sa halip, humingi siya ng kwaderno at sinimulang isulat ang bawat transaksyon. Araw,
oras, halaga. Bawat dolyar na ninakaw ay may pangalang nakakabit. Isang Biyernes ng gabi, noong tila nawala na ang lahat, may ipinakita pa si Brenda. Kita mo ang transaksyon na ito? Pinirmahan nila ang pangalan mo dito para mag-activate ng joint account, pero hindi sa'yo ang pirma, isang magaspang na kopya. Hinawakan ni Ellie ang screen na parang hinahawakan ang isang bukas na sugat. Hindi man lang sila nag-abalang itago. Musika. Anong gagawin mo? Isinara ni Ellie ang kanyang telepono, huminga ng malalim at sinabing, "Wala, hindi pa ngayon." Samantala sa Rome, nagsimulang makaramdam ng hindi mapakali si Jackson. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil hindi na siya tinitingnan ni Tanya tulad ng dati. Nagbago na ito. Hindi na siya nito hinahalikan ng may sigla. Nag-uubos ito ng oras sa telepono, tumatawa mag-isa. At si Rhonda, hindi na nag-abalang magpanggap na tinitiis siya. Isang gabi, narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan nila habang nagkukunwaring tulog. "Tapos na. Bakit pa magpapanggap? Pagbalik natin, ibebenta natin lahat at iiwan na siya." At kung malaman niya? Mabagal yan. Hindi niya man lang mapapansin. At kung mapansin man niya, ano ngayon? Mamamatay na rin naman ang matanda. Sino ang magtatanggol sa kanya? Sinimulang kumilos ni Ellie mula sa Los Angeles ng may katumpakan. Binisita niya ang isang sangay ng bangko, humiling ng kumpletong mga statement, ipinaprint ang mga ito at inilagay sa mga sobre. Pagkatapos, pumunta siya sa public registry para tanungin kung may mga ari-ari ang nakapangalan sa kanya na hindi niya matanda ang pinirmahan. Doon niya natuklasan ang isang bagay na mas malala pa. Sinubukan ni Jackson na irehistro ang kanyang bahay bilang isang shared investment property gamit ang mga binagong dokumento. Hindi siya nagtagumpay dahil sa isang technical error, pero sinubukan niya. Nang araw na iyon, hindi dumiretso si Ellie sa bahay. Naglakad siya papunta sa isang lumang simbahan sa likod ng kapitbahayan, hindi para magdasal, kundi para umupo lang sa bangko at tingnan ang altar. "Bigyan mo ako ng pasensya, Diyos, hindi para patawarin siya, kundi para hindi ko siya wasakin gamit ang sarili kong mga kamay." Binalot siya ng katahimikan. Pagbalik niya, binuksan niya ang radyo, nagpatugtog ng isang blues song at nagsimulang maggansilyo. Pero ang ginagansilyo niya ay hindi damit, ito ay paghihiganti. Naitanim na ang mga buto ng kawalan ng utang na loob at nagsisimula na itong tumubo. Malapit na ang anihan. Alam ito ni Ellie. Naramdaman niya ito sa kanyang mga buto sa paraan ng pag-ihip ng hangin sa mga siwang ng pinto, na parang dumarating para balaan siya na lahat ng inilibing sa katahimikan ay malapit ng sumibol. Hindi na gaanong mabigat ang mga oras bago mag-umaga. Hindi na siya giniginaw. Nagbibilang na lang siya ng mga araw, hindi nang may pagkabalisa, kundi nang may diskarte, may kahinahunan, tulad ng isang taong dahan-dahang naghahasa ng kutsilyo, alam na gagamitin niya ito sa tamang sandali. Isang umaga, habang winawalis ang sala gamit ang lumang walis tambo na matagal nang ginagamit, nagpasya siyang ilipat ang armchair para maglinis sa ilalim. Sa ilalim nito ay may dumi, maliliit na papel, isang tuyong ballpen, at isang punit. Hindi maayos na natuping puting sobre na isiniksik sa isang recycled na plastic bag. Itatapon na sana niya lahat ng hindi tinitingnan, pero may sumigaw sa loob niya na tingnan. Una, binuksan niya ang bag. Sa loob ay isang dokumento. Binasa niya ito ng 2 beses nang hindi lubos na nauunawaan ang sinasabi nito. Nakalista ang kanyang buong pangalan, kanyang address, at isang pirma na katulad ng sa kanya. Pagkatapos ay binasa niya ang header, "Huling habilin at testamento." Naramdaman niyang may pumiga sa kanyang dibdib. Umupo siya sa sahig, nakalatag ang dokumento sa kanyang mga binti at binasa itong muli. Ito ay isang testamento kung saan di umano ay ipinamamana niya ang kanyang bahay at mga ipon kay Jackson sakaling siya ay mamatay. At sa ibaba, isang pirma, ang kanyang pirma, pineke. Naramdaman niyang mas naging mabigat ang katahimikan ng bahay. Tanging ang tiktak ng orasan at ang malayong tahol ng aso ang bumabasag sa katahimikan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagulat, pero sa pagkakataong ito, may nabasag sa loob niya. Hindi ang pagkakanulo, ito ang kumpirmasyon.
Tinawagan niya si Walter. Pumunta ka rito. Anong nangyari? Nahanap ko na ang kailangan mong makita. Makalipas ang 2 oras, nakaupo si Walter sa kanyang kusina, hawak ang dokumento. Binasa niya ito ng mabuti, umiiling. Hindi lang ito ilegal, mapanganib ito. Kung na-file niya ito, maaaring nawala sa iyo ang bahay nang hindi mo nalalaman. Sa tingin mo siya ang may gawa? Nanahimik si Walter, inilagay niya ang papel sa mesa. Hindi mo ito pirma, Ellie, at wala kang ideya kung paano gumawa ng testamento. Halatang hindi sa iyo ito. Ang pinakamasama ay draft pa lang ito, at kung may draft, maaaring may tunay na pagtatangkang i-file ito. Tinitigan ni Ellie ang sarili niyang mga kulubot na kamay na mantsahan ng mga taon, ngunit matatag pa rin. Naalala niya ang araw na sa wakas ay nabayaran niya ang huling hulog sa bahay. 30 taon ang pagsisikap, ininit na pagkain, sirang sapatos, pagtatrabaho sa pinakamainit na araw, paglilinis ng kalat ng iba, pagtitiis sa sigaw ng mga amo, lahat para magkaroon ng sarili niyang pag-aari, isang bagay na walang sino man ang makakakuha. Gusto niya akong patayin sa papel, sabi niya nang hindi itinataas ang boses. Tumingin si Walter. Hindi niya alam kung ito ay isang metapora o literal na katotohanan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakatagal na ang pagkulo ng kape sa kalan ang naging tanging tunog sa kusina. At ngayon, anong gagawin mo? Ngumiti si Ellie, ang parehong ngiti na hindi nabasa ni Jackson sa tamang oras. Ngayon, ililibing ko siya, pero nang gising. Hindi pa lumilipas ang 3 araw mula sa pagkatuklas na iyon nang makatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Dr. Evans, ang internist sa health clinic, kung saan paminsan-minsan ay nagpapacheck up si Ellie. Kailangan kong pumunta ka, Miss Eleanor, ngayon kung maaari. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga binti. Naglakad siya papunta sa medical center nang may parehong dignidad na hinarap niya ang lahat sa kanyang buhay. Pumasok siya sa opisina, suot ang kanyang karaniwang damit, mahigpit na nakatali ang kanyang bandana at dala ang kwaderno kung saan niya isinusulat ang bawat tableta. Binati siya ng doktor ng may kabaitan, ngunit walang pag-asa. Sa kanyang tingin ay may habag na amoy paalam. Gumawa kami ng mga bagong blood test at hindi maganda ang mga resulta. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ito, inaasahan ang alam na niya. May leukemia ka, ma'am. Nasa advanced stage na ito. Masakit sa akin na sabihin ito sa ganitong paraan, pero wala nang oras para sa mga pampalubag loob. Komprometido na ang iyong immune system. Tinataya namin na mayroon ka pang mga 6 na buwan. Natigilan si Ellie. Tumingin siya sa isang punto sa pader, isang maliit na mantsa ng halumigmig na hugis ibon. Walang isang luha, walang isang tanong. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan ko kung gaano kamahal ang mamatay ng may dignidad. Naging hindi komportable ang doktor sa kanyang upuan. May mga opsyon. Pwede tayong magsimula ng chemotherapy, pero hindi sigurado kung tutugon ka. Agresibo at mahal ang gamutan. Mas pinapabilis ba nito ang buhay ko? Hindi naman. Kung gayon, ayoko. Ayokong isipin na aabutan ako ng kamatayan na nakasuot ng gown. Hindi alam ng doktor ang sasabihin. Hindi pa siya nakakita ng sinumang tumanggap ng balita ng sariling kamatayan nang may ganitong kahinahunan. Tumayo si Ellie, kinuha ang kanyang bag at bago umalis sa opisina, lumingon siya. Sapat na ang 6 na buwan. Para sa kailangan kong gawin, higit pa sa sapat iyon. Naglakad siya pa uwi hindi dahil wala siyang pambayad, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang lungsod. Gusto niyang bawat hakbang ay magbalik sa kanyang mga ugat, sa kanyang kasaysayan, sa kanyang layunin. Tumawid siya sa kalsadang minsan na siyang muntik masagasaan habang dinadala si Jackson sa preschool. Dinaanan niya ang palengke kung saan siya nagtrabaho na naglilinis ng mga banyo sa halagang $40 kada araw. Kumaway siya kay Mr. Theodore, ang tindero ng juice na walang ngipin pero may magandang memorya. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang isang kahoy na kahon na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob ay ang kanyang kwaderno na may mga tala, clippings, resibo, mga liham na walang bango, at isang lumang sobre kung saan niya itinatago ang nag-iisang larawan niya kay Jackson noong bata pa ito, noong natutulog pa itong yakap ang kanyang binti.
Tiningnan niya ito ng matagal, pagkatapos ay binuksan ang kalan, nagpakulo ng tubig, at habang umaakyat ang singaw, bumulong siya sa sarili, wala nang dasal ngayon, magsisimula na ang trabaho. Ang unang ginawa niya ay pumunta kasama si Walter para mag-file ng isang preemptive complaint, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang mamamayan. Iniulat nila ang pamemeke ng kanyang pirma, ang pagtatangkang angkinin ang ari-arian at isinama ang ebidensya. Pagkatapos ay hiniling nila ang pansamantalang pag-freeze ng bank account kung saan kinuha ni Jackson ang pera. Para magawa ito, ginamit nila ang isang sugnay na nagpapahintulot sa paghinto ng mga financial movement kung may hinala ng elder financial abuse. Hindi ito madali, pero alam ni Walter ang mga lusot. Matagal nang nawalan ng tiwala sa batas, pero para kay Ellie, handa siyang alisin ang alikabok sa kanyang propesyon. "Handa ka na ba sa darating?" tanong niya habang pinipirmahan ang mga papel. "Ipinanganak akong handa. Hindi ko lang alam." Pagkatapos noon, pumunta si Ellie sa tindahan, bumili ng isang bagong kwaderno na kulay pula ang pabalat, at sinimulang isulat ang magiging huling talaarawan niya. Hindi para sa pag-iyak, kundi para sa dokumentasyon. Sa unang pahina isinulat niya, "Para sa aking anak, Jackson, isinilang kita mula sa aking sinapupunan ng may sakit. Ibinigay ko sa iyo ang aking buhay ng may pagmamahal, at tinanggal mo ang aking dignidad ng walang pagkurap. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan, at ang katarungan na lang ang natitira sa akin para mamatay ng payapa." Samantala, sa Rome, patuloy na nagpapanggap na masaya sina Jackson at Tanya. Nag-a-upload sila ng mga larawan araw-araw, gumagawa ng mga video na may filter, at ipinagmamalaki ang mga pagkaing hindi man lang nila mabigkas. Pero mas lalong lumalaki ang tensyon. Hindi nakasama ni Tanya si Jackson sa kama. Si Rhonda ay buong araw nasa telepono, at naramdaman ni Jackson na may nawawala. Parang isang internal na alarma na hindi tumitigil sa pagtunog. Isang gabi, habang hinahanap sa kanyang email ang isang flight confirmation, nakakita siya ng isang nakatagong folder. Ito ay isang automatikong backup ng mga mensahe ni Tanya sa ibang tao. Noong una, akala niya ay spam, pero nang buksan niya, nabasa niya ang hindi dapat. "Tanya, malapit na nating makuha lahat, hindi naghihinala ang tanga. Contact at ang account. Tanya, ayos na. Pagbalik natin, iiwan na natin siya." Contact. Paano kung malaman niya? Tanya. "Wala akong pakialam, hayaan siyang mabulok. Hindi ako mananatili sa isang taong amoy traumatized na single mom." Naramdaman ni Jackson na bumagsak ang kanyang sikmura. Isinara niya ang computer, walang sinabi at nagkunwaring tulog, pero hindi niya maipikit ang kanyang mga mata ng gabing iyon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang boses, ang paraan ng pagtawag sa kanya na "anak ko." Kahit na mas matangkad na siya, ang kanyang rice pudding, kung paano ito tumawa sa mga lumang black and white sitcom, kung paano nito hinahawakan ang kanyang noo kapag may sakit siya, at kung paano niya sinasabi, "Walang sino man ang mag-aalaga sa iyo tulad ko." Gusto niya itong tawagan, pero hindi niya ginawa. Si Ellie, sa kabilang banda, ay walang inaasahan. Wala nang lambing sa kanyang paghihintay, puro pagpaplano na lang. Binisita niya ang mga opisina, tumawag at inactivate ang immigration clause. Idineklara niyang kahina-hinala ang mga transaksyon ni Jackson. Mabagal ang sistema pero umandar. Nag-issue ng international alert para sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos. Hindi siya ikukulong pero pananagutin siya. Sa pulang kwaderno isinulat ni Ellie, "Walang katarungang mas kumpleto kaysa sa ibinibigay ng hindi sumisigaw. Panoorin ko siyang mawalan ng lahat ng hindi kumikilos. Ang karma ay hindi binabayaran ng dahas. Inihahain ito ng may pasensya." At kaya ang pangalawang pagkakanulo ay hindi siya sinira. Ginawa siyang mas malakas, mas malamig, mas malaya. Namatay ang ina sa kanya pero nagising ang babae. Ilang araw na lang ang bibilangin bago bumalik si Jackson sa US at wala siyang ideya sa lindol na naghihintay sa kanya. Naniniwala si Jackson na ang impyerno ay isang lugar na may apoy, parusa at sigaw.
Hindi niya naisip na maaari itong maging kasing lamig ng mga batong kalsada ng Rome o kasing nakakahiya ng isang card na tinanggihan sa isang restaurant na puno ng mga turista. Nagsimula ang lahat sa isang pagtanggi sa payment terminal. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Sa loob ng wala pang 48 oras, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang-wala. Walang cash, walang aktibong account, at may dalawang babaeng nakatingin sa kanya na para siyang pulubing kapupulot lang sa kalye. Sinigawan siya ni Tanya sa gitna ng kalye sa harap ng 12-dosenang tao na huminto para tumingin. Walang hiya kang inutil. Anong ginawa mo sa pera? Sinabi ko sa iyong huwag kang magtiwala sa nanay mong pulubi. Ngayon, sinira mo tayong lahat. Sinubukang magsalita ni Jackson, pero walang sapat na salita para ipaliwanag ang hindi niya man lang maintindihan. Alam lang niya na may mali, na naka-freeze ang mga account, na ang pangalan niya ay naiugnay sa isang international financial fraud investigation at kailangan niyang mag-report sa American Embassy kinabukasan. Nang gabing iyon, tiningnan siya ni Rhonda nang may halong pag-aalipusta at inis. Binalaan na kita, Tanya. Itong kawawang batang ito ay hindi man lang marunong maghugas ng plato. Pupunta ako sa isang hostel. Hindi ako matutulog sa lunggang ito. Sumunod si Tanya. Walang salita, walang paalam. Naiwan si Jackson sa kwarto ng hotel mag-isa. May kalahating lamang maleta at ang ugong ng pagkakanulo sa kanyang mga tainga. Samantala, sa Los Angeles, hinahabi ni Ellie ang mga huling sinulid ng kanyang plano na parang kumot sa taglamig. Lahat ay nagkakatugma. Bawat galaw ay may saysay. Tinulungan siya ni Walter na tipunin ang mga kinakailangang dokumento para i-activate ang International Capital Block batay sa reklamo ng mapanlinlang na paggamit ng account ng isang matanda. Nakipag-ugnayan siya sa isang dating kakilala ni Walter, si Mr. Ernest, isang federal agent sa IRS Criminal Investigation Division, at nagawang i-activate ang isang alert para sa iligal na pag-withdraw ng pondo na nangangahulugan ng mandatoryong pagsusuri sa pagpasok ni Jackson sa teritoryo ng US. Hindi ito paghihiganti, walang galit, may katarungan. Sa kanyang pulang kwaderno, isinulat niya, minsan ang pagmamahal ng ina ay kailangan ding manakit, hindi dahil sa galit, kundi para sa isang aral, dahil ang pinapayagan ay nauulit at ang nauulit ay nabubulok. Hindi ako nagsilang ng magnanakaw, pero ginawa siyang isa ng mundo. At kung ako ang kailangang pumigil sa kanya, mangyari na. Sinamahan siya ni Brenda sa katahimikan sa marami sa mga prosesong iyon. Hindi na lang siya kapitbahay, naging kasabwat na niya. Hindi ba masakit, Ellie? Siyempre masakit. Masakit na parang tinatanggal ko ang sarili kong balat, pero may mga sakit na naghihilom. Ang pagpupulong sa embahada ay isang palabas ng kahihiyan para kay Jackson. Pinapunta siya sa isang malamig at walang bintanang kwarto kasama ang isang batang abogado at isang tagasalin na may mechanical na tono. Ipinaliwanag nila na may aktibong reklamo sa US na ang mga pondo ay na-freeze dahil sa isang preemptive order at kailangan niyang panagutan ito pagbalik niya. Umalis si Jackson na talunan ng muka. Naramdaman niyang gumuho ang lahat, naisip niya ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niya ang kanyang boses, ang kanyang tingin, at alam niyang alam ng kanyang ina na lahat ng ito ay galing sa kanya. At pagkatapos, tulad ng isang nawawalang bata, tinawagan niya ang numero nito. "Ma," sabi niya pagkasagot nito. Sa kabilang linya, nasa kusina si Ellie, naglilinis ng black-eyed peas gamit ang lumang salaan na parang walang nangyayaring kakaiba. Nakilala niya agad ang boses, nanginginig ang kanyang kamay pero hindi sapat para mabitawan ang telepono. "Ma, anong ginawa mo? Kinuha nila lahat sa akin. Mag-isa na lang ako." Iniwan ako ni Tanya, pati si Rhonda. Sabi nila, ikaw ang may gawa nito. Nanahimik si Ellie. Huminga ng malalim at pagkatapos ay sumagot ng may kalmado at matatag na boses na para bang nagsasalita mula sa isang lugar na hindi na maabot ni Jackson. "Wala akong kinuha sa iyo, anak. Pinigilan ko lang ang kinukuha mo sa akin. Ma, gusto nila akong arestuhin. Sabi mo lagi kang nandyan para sa akin. Nandyan ako hanggang sa huminto ka sa pagiging nandyan para sa sarili mo. Please, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin." "Matuto ka." Ibinaba niya ang telepono. Wala na siyang ibinigay pa.
Walang luha, walang paumanhin, walang paliwanag. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang isipin na kailangang magdusa ng kanyang anak para maintindihan. Dahil minsan, mas nagtuturo ang sakit kaysa sa pag-ibig. Nang gabing iyon, hindi natulog si Ellie, hindi dahil sa pagkabahala, kundi dahil umupo siya para sulatan siya. Hindi ito isang paalam. Ito ay isang emotional na testamento, isang liham na iiwan niya sa pulang kwaderno sa huling pahina. Para ito sa kanya, para sa pagbalik niya. Mahal kong Jackson, ikaw ang dahilan ko sa pagbangon tuwing umaga. Ikaw ang aking laban, aking lakas, aking karangalan. Ibinigay ko sa iyo ang mayroon ako at ang wala. Ipinagkait ko sa sarili ko ang pagkain, pahinga at kasama para sa iyo. At hindi ko pinagsisisihan. Ginawa ko ito ng may pagmamahal. Pero nakalimutan mo kung sino ka. Pinaligiran mo ang sarili mo ng mga multo na may mamahaling pabango at sa kanilang kagustuhang patayin ako habang buhay, pinilit nila akong magising. Hindi kita kinamumuhian, hindi ko kaya, pero hindi na ako ang babaeng naghihintay sa katahimikan para maalala siya ng kanyang anak. Ngayon, ako na ang nagtuturo sa iyo kahit masakit. At kung sakaling tunay kang magsisi, nandito ang liham na ito. Hindi para iligtas ka, kundi para hindi mo masabing walang nagbabala sa iyo. Sa dulo ng liham, gumuhit siya ng maliit na puso. Ito ang pinakamatamis na natira sa kanya. Naglakad-lakad si Jackson sa mga kalsada ng Rome nang walang patutunguhan. Natulog siya sa mga murang hostel. Minsan kumakain, minsan hindi. Wala siyang matatawagan. Hindi sumasagot si Tanya o si Rhonda. At alam niyang ang pagbabalik niya sa US ay hindi isang paglapag. Ito ay isang pagbagsak. Sa wakas, sumakay siya ng pabalik na flight, takot, nahihiya, may lamig sa kanyang mga buto. Alam niyang hinihintay siya, hindi ng yakap, kundi ng mga utang na dapat bayaran. Si Ellie, sa kabilang banda, ay handa na. Lumalala ang kanyang kalusugan, pero mas malinaw ang kanyang kaluluwa. Nagpakalbo na siya bago pa kunin ng chemo ang kanyang buhok. Ginawa niya ito sa kanyang banyo gamit ang gunting sa pananahi. Tumingin siya sa salamin at sinabing, "Ngayon, kamukha ko na kung sino ako." Sinamahan siya ni Walter sa kanyang huling appointment sa doktor. Kinumpirma ng doktor na mabilis na kumakalat ang cancer. Tumango siya. "Alam mo," sabi niya, "hindi ako kailanman natakot mamatay. Ang masakit sa akin ay ang hindi makakaalis ng payapa. Pero ngayon, alam kong aalis ako na ayos na ang lahat." Nang gabing iyon, sa kanyang kama mag-isa, naramdaman ni Ellie ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Napayuko siya, pero hindi siya tumawag ng kahit sino. Niyakap lang niya ang sarili, binubulong ang pangalan ng kanyang anak, hindi bilang reklamo, kundi bilang paalam. Ang katahimikan ng bagyo ay iyon lang, ang eksaktong sandali bago ang pagbagsak, ang kunwaring kalma na nauuna sa hindi maiiwasan. Pero hindi natakot si Ellie sa katapusan dahil ginawa niya ang dapat niyang gawin at si Jackson ay malapit ng harapin ang mga labi ng buhay na siya mismo ang sumira. Nang lumapag ang eroplano sa US, walang naramdamang emosyon si Ellie. Hindi siya nagulat sa pagbati ng kapitan o sa kakaibang wika na halo-halo sa mga anunsyo sa airport. Wala siyang pakialam sa mga salaming kisame o sa mga dayuhang muka. Hindi siya naglakbay para humanga sa kahit ano. Naglakbay siya para isara ang isang yugto, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang saksi. Sa halos 70 taong gulang, nanginginig ang kanyang katawan, oo pero hindi sa takot. Ang pisikal na sakit ay bahagi na ng tanawin. Ang nagpapatatag sa kanya ay ang layunin. Nagbenta siya ng ilang gamit para mabayaran ang tiket na iyon. Ang blender, ang malaking salamin sa sala, at isang singsing na itinago niya mula noong bata pa si Jackson. Hindi niya ito pinagsisihan. Ang gastos ay maliit kumpara sa emosyonal na kalayaan na hinahanap niya. Sa airport, hinihintay siya ni Walter. Dumating siya isang araw bago pa para ihanda ang lahat. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, pinroseso ang mga permiso, at inayos na makadalo si Ellie sa embahada kapag nagbigay ng testimonya si Jackson.
Hindi ito legal na kailangan, pero ang consular official ay isang matandang kaibigan at anak din ng isang single mother. Naintindihan niya ang kahilingan nang hindi nangangailangan ng maraming paliwanag. Nang makita siyang dumating, tinanggal ni Walter ang kanyang sombrero. Hindi ka mukhang babaeng haharapin ang kanyang anak. At hindi ka naman mukhang retiradong abogado, sagot ni Ellie nang hindi direktang nakatingin sa kanya. Sigurado ka ba rito? Buhay ako, sapat na iyon. Naglakad sila papunta sa kotse. Sa biyahe, sinubukan ni Walter na pagaanin ang tensyon sa pamamagitan ng ilang kwento, pero hindi nakisali si Ellie. Wala siya roon para makipag-usap. Mayroon siyang isang huling gawain. Sa kanyang bag, dala niya ang isang makapal na dilaw na sobre na may mga bagay na walang material na halaga, ngunit may bigat na panghabang buhay. Samantala, sa isang kwarto ng hotel sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Jackson sa harap ng salamin. Malalim ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang balbas, at ang kanyang ekspresyon ay nag-aalinlangan sa pagitan ng pagod at takot. Magpapakita siya sa American Embassy para pirmahan ang isang opisyal na deklarasyon na maghihiwalay sa kanya sa mga joint account kasama ang kanyang ina. Pero alam din niya na sa paggawa nito, aaminin niyang pinamahalaan niya ang mga account na iyon gamit ang mga pekeng dokumento. Bilang kapalit, pumayag ang embahada na hindi siya arestuhin, ngunit irehistro siya sa isang economic watch list at ang kanyang pagbabalik sa US ay may kondisyon. Kailangan niyang magpakita sa isang financial authority pagtapak niya sa lupa ng Amerika. Pagbaba niya sa lobby ng hotel, nakita niya si Tanya na naghihintay sa kanya. Nakasuot ito ng madilim na salamin at isang pulang coat na mukhang hiram. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagmamahal o sama ng loob, kundi kaginhawahan lamang. Late ka na, sabi ni Tanya nang may inis. Hindi ko alam na darating ka. Hindi mo rin alam na ganyan ka kainutil at heto tayo ngayon. Anong gusto mo? Makita kang bumagsak. Kinuyom ni Jackson ang kanyang mga kamao. Hindi na masakit ang sinabi niya. Ang masakit ay hinayaan niyang mahubog siya ng isang babaeng itinuturing siyang disposable. Pagdating sa embahada, dinala sila ng mga opisyal sa isang puti at tahimik na waiting room na may mga metal na upuan. Ngumunguya si Tanya ng chewing gum na parang nasa shopping mall. Nagpapawis si Jackson, bawat minuto ay parang isang oras. Tapos bumukas ang pinto at pumasok si Ellie. Nakasuot siya ng kulay abong sweater, mahabang palda at isang madilim na asul na scarf sa kanyang balikat. Ang kanyang manipis na buhok ay tinatakpan ng isang itim na bandana. Dahan-dahan siyang lumakad pero tuwid. Hawak niya ang dilaw na sobre. Nang tumawid siya sa silid, nagtama ang kanilang mga mata ni Jackson. Bigla siyang tumayo. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Pumunta ako para panoorin kang pumirma, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang saksi." Napahalakhak si Tanya. Ang sweet. Dumating ang matanda para sa huling palabas niya. Tiningnan siya ni Ellie, hindi nang may galit, kundi nang may awa. "Kinuha mo lahat ng mayroon siya," sabi niya sa mahinang boses. "Pero itinuro ko sa kanya ang hindi na niya kailanman magkakaroon muli, pagpapatawad." "Pagpapatawad, ma'am?" ngumisi si Tanya. "Ang anak mo ay isang bigo, pinalaki mo ang isang parasito." "Hindi, pinalaki ko ang isang mabuting bata, ginawa mo siyang ganito at hinayaan niya." Ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata. Hindi na niya kaya. "Ma, ako hindi ko alam kung kailan ako nawala." Lumapit si Ellie, inabot ang sobre. "Heto ang mga litrato mo, ang mga una noong natuto kang maglakad at magsulat. Heto ang unang sulat mo kay Santa Claus. Minsan humingi ka sa akin ng bisikleta at sinabi kong kung makakakuha ka lang ng A sa math at ginawa mo. Tinupad ko ang pangako ko, anak." Kinuha ni Jackson ang sobre, nanginginig ang mga kamay. "At heto rin ang sulat na isinulat ko para sa'yo, hindi para iligtas ka, kundi para hindi mo masabing walang nagbabala sa iyo." Umupo sila. Pumasok ang opisyal ng embahada at ipinaliwanag ang proseso. Pumirma si Jackson. Sa sandaling iyon, ang kamera ng isang Amerikanong turista na naghihintay ng kanyang pasaporte ay na-record ang bahagi ng huling dialogo.
Ipinakita sa mga imahe si Ellie na nakatayo, mamasa-masa ang mga mata, nagsasabing, "Ikaw ang naging buhay ko, pero hindi ako naging sayo. Ngayon, naiintindihan ko na, hindi ka isinilang para mahalin ako, kundi para magsilbing salamin ko." Ang recording ay na-upload sa social media ng araw ding iyon. Sa loob ng ilang oras, naging viral ito. Nagkomento ang mga tao mula sa lahat ng dako. "Reyna ang nanay na iyan, ganyan magturo ng leksyon ng walang dahas. Hindi tumatanda ang dignidad." Hindi maiangat ni Jackson ang kanyang ulo. Tiningnan siya ng opisyal ng may habag. "Tapos na. Pwede na kayong umalis, pati na ang nanay mo." Umalis na si Tanya. Hindi siya naghintay ng kahit sino. Umalis siya ng padabog tulad ng pagdating niya, walang paumanhin, walang kaluluwa. Sa pagbabalik sa hotel, naglakad sina Ellie at Jackson sa katahimikan sa isang makitid na kalye sa Rome. Sa isang kanto, huminto siya. "Dito na tayo maghihiwalay." "Ma!" sinubukan niyang sabihin, pero nabasag ang kanyang boses. "Ibinigay ko sa iyo lahat ng mayroon ako, pati ang aking pananahimik. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang nag-iisang bagay na ayaw mong tanggapin, ang katotohanan." "Papatawarin mo ba ako?" "Pinatawad na kita. Ang problema ay hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo." "May magagawa ba ako?" "Oo. Mamuhay ka sa ginawa mo at gawin mong may katuturan." Tumalikod si Ellie at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi na niya ito nakita muli. Nang gabing iyon, binuksan ni Jackson ang sobre sa kanyang kwarto. Ang mga litrato ay naninilaw na pero buo pa rin. Ang sulat na nakasulat sa asul na tinta ay amoy lavender. Nang matapos niya itong basahin, gumuho ang mundo sa kanya. Lumuhod siya sa sahig at umiyak tulad ng hindi pa niya pag-iyak mula noong bata siya. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa hiya. At alam niyang may nawala sa kanya na hindi na niya mababawi, ang dignidad ng isang ina. At ang katarungan, kapag nagmula sa taong pinakamamahal ka, ay ang pinakamabigat sa lahat. Bumalik si Jackson sa US ng tahimik, walang maleta, walang pangako, walang karangalan. Dumaan siya sa customs na parang isang multo. Walang kamera, walang pamilyang naghihintay sa kanya, walang nagtatanong tungkol sa kanya. Ang tanging dala niya ay ang dilaw na sobre na may mga litrato niya noong bata at ang liham na iniwan ng kanyang ina. Ang iba, nawala na niya lahat. Mas naging kulay abo ang airport ng Los Angeles. Mabigat ang hangin, siksik, na para bang lumulutang ang kanyang kasalanan sa kapaligiran. Wala siyang mapupuntahan. Hindi sumasagot sa tawag si Tanya. Be-in-lock na ng kanyang biyenan ang lahat ng kanyang contact at ang mga dati niyang kasamahan sa opisina ay nagkunwaring hindi siya kilala. Nalantad na siya sa social media, pinagtawanan ng libo-libo, tinawag na walang utang na loob na anak na nagnakaw sa kanyang ina para dalhin ang asawa at biyenan sa Europa. Nilakad niya ang mga kalye ng kapitbahayan kung saan siya lumaki. Ganun pa rin ang South Central. Ang parehong mga lubak, parehong graffiti sa mga pader, parehong mga nagtitinda sa kalye pagsapit ng dilim. Pero may isang bagay sa loob niya na hindi na pareho. Bawat kalye ay may alingaw-ngaw, isang alaala, isang panunumbat. Dinaanan niya ang kanyang lumang paaralan. Naalala niya noong inakay siya ng kanyang ina, amoy bleach ang apron at pudpud na ang sapatos. Lagi niyang sinasabi, "Hindi ka mamumuhay na nagkukuskus ng sahig tulad ko. Magkakaroon ka ng sarili mong desk at suit mo." At nagkaroon nga siya sa loob ng ilang panahon hanggang sa ipinagpalit niya ito sa kasinungalingan. Nakabalik na si Ellie. Bumalik siyang mag-isa. Hindi niya kailangan ng kasama. Buong buhay siyang nabuhay kasama ang kanyang katahimikan at hindi ito naging pabigat sa kanya. Bumalik siya sa kanyang bahay na may mga bitak sa pader, ang parehong sementadong sahig at ang tumba-tumba na lumalangit-ngit kapag umuugoy siya. Bumalik siya sa kanyang buhay na parang isang taong bumabalik sa lugar na hindi niya dapat iniwan. Dinalhan siya ni Walter ng gamot. Naghanda si Brenda ng mga light soup para sa kanya. Ang mga pinakamalapit na kapitbahay ay nag-aalaga sa kanya ng palitan. Hindi dahil humingi siya, kundi dahil pinararangalan din ang dignidad habang nabubuhay.
Naging alamat siya sa kapitbahayan. Iniisip ng ilang bata na naglakbay siya para parusahan ang masama, ang iba ay mangkukulam siya, ang iba ay hinarap niya ang mafia. Iilan lang ang nakakaalam ng katotohanan at hindi sila nagsasalita. Hindi masyadong nagsasalita si Ellie. Nakikinig siya ng blues music sa hapon. Minsan mula sa pintuan ay pinapanood niya ang mga batang naglalaro. Nakikitawa siya sa kanila. Binibigyan niya sila ng lollipop. Nakikinig ng mabuti kapag nagkukwento sila ng mga kasinungalingan ng bata. Nabawi na niya ang kanyang kapayapaan pero hindi ang kanyang lakas. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na kumakalat ang cancer. Bawat linggo ay tila mas mahina siya. Maluwag na ang kanyang mga damit, mas nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero hindi siya tumigil sa paglalakad sa paligid ng kanyang bahay. Hindi niya hinayaang bumagsak. Isang linggo ng umaga, naglakad si Jackson papunta sa pinto. May dala siyang isang supot ng donut. Buong gabi niyang pinag-isipan kung dapat ba siyang pumunta. Hindi siya natulog o kumain, pero may isang bagay sa loob niya na humihingi nito. Hindi niya inaasahan na bubuksan niya ang pinto. Gusto lang niya siyang makita para malaman kung humihinga pa siya. Mula sa kabilang bangketa, nakita niya siyang nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Nakasuot siya ng lumang sweater at isang shawl na nakapatong sa kanyang balikat. Payat ang kanyang mukha pero hindi talunan. Ngumiti siya sa ilang mga batang naglalaro sa malapit. Isa sa kanila ang nagdala sa kanya ng isang bulaklak na pinitas mula sa parke at niyakap niya ito na parang sarili niyang dugo. Hindi tumawid si Jackson. Pinanood lang niya siya. Naramdaman niya ang isang buhol sa kanyang lalamunan, dahan-dahang naglakad, iniwan ang supot ng donut sa beranda at umalis. Hindi tumingin si Ellie pero naramdaman niya siya. Hindi niya binuksan ang pinto. Hindi sa araw na iyon. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Jackson, palagi sa parehong oras. Nagiiwan siya ng isang bagay, mga bulaklak, tinapay, isang sulat na walang pangalan. Hindi siya kailanman naglakas loob na kumatok. Hindi siya kailanman humingi na pumasok. Wala siyang karapatan. Nagbabayad lang siya nang hindi alam kung matatapos ba ang utang. Isang gabi, kinuha ni Ellie ang kanyang pulang kwaderno, binuksan sa huling pahina at sa nanginginig na kamay, isinulat ang kanyang huling tala. Hindi ito mahaba, sapat lang tulad niya. Anak ko, ang pag-ibig ay hindi hinihingi, ito ay ibinibigay. At kung natutunan mo na iyan, hindi ka na nawawala. Huwag mo akong hanapin kapag wala na ako. Nandoon ako sa bawat pagkakamaling pipiliin mong hindi ulitin. Sa bawat kabutihang gagawin mo nang walang hinihintay na kapalit. Kung gusto mong patawarin ang iyong sarili, magsimula ka sa iba. At kung sakaling makita mo ang iyong ina sa mga mata ng ibang babae, huwag mo siyang biguin. Iyon ang magiging katubusan ko. Pumirma siya gamit ang kanyang buong pangalan. Tinupi niya ang liham, inilagay sa isang sobre at isinulat sa itim na tinta, para kay Jackson. Maliwanag ang umaga nang siya ay huminto sa paghinga. Pumasok ang sikat ng araw sa mga bintana. Sa kanyang kandungan ay ang pulang kwaderno, ang sobre at isang kumot na ginantsilyo ng sarili niyang mga kamay. Natagpuan siya ng mga kapitbahay na napapaligiran ng mga bulaklak na iniwan ng mga bata. May kapayapaan sa kanyang mukha na iilan lang ang kayang pekehin. Walang drama, walang sigaw, tanging ang kalma pagkatapos ng bagyo. Unang dumating si Walter, tiningnan niya siya sa katahimikan, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, alam niyang ayaw niya ng luha. Alam niyang namatay siya tulad ng kanyang pamumuhay, may dignidad. Inihanda ni Brenda ang burol sa tulong ng mga kapitbahay. Simple ito, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi sila tumanggap ng mga magagarang korona, tanging mga bulaklak mula sa parke, mga guhit ng bata, at mga kantang gusto niyang pakinggan. Hindi sinabihan si Jackson, pero alam niya. Nalaman niya sa sandaling nagbago ang ihip ng hangin at may isang bagay sa kanyang dibdib na namatay. Tumakbo siya papunta sa bahay, nakita ang bukas na pinto at dahan-dahang pumasok. May mga kandila sa sala, walang pumigil sa kanya, walang yumakap sa kanya. Pumunta siya sa katawan ng kanyang ina, lumuhod siya, hinawakan ang kanyang mga kamay, malamig. Sa tabi niya, nakita niya ang sobre na may pangalan niya, binuksan niya. Binasa niya ang bawat salita ng malakas, mag-isa sa isang bulong.
Umiyak siya, pero hindi tulad ng dati. Umiyak siya sa katahimikan, tulad niya. Sa isang sulok ng silid ay may isang bukas na kahoy na kahon. Sa loob, isang larawan niya noong bata na may sulat kamay sa likod. Naniniwala pa rin ako sa iyo, anak. Kinuha ni Jackson ang larawan, idiniin sa kanyang dibdib pagkatapos ay lumabas sa bakuran at umupo sa upuan kung saan siya dati umuupo. Tumingin siya sa langit at naintindihan na nawala sa kanya ang kanyang ina, pero marahil ay mahahanap pa niya ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, sinabi ng kapitbahay na ang lalaking nagdadala ng donut ay nanirahan sa bahay. Wala siyang bagong gamit o luho, walang bisita, tanging isang lumang upuan, isang pulang kwaderno at isang larawan sa estante. Ang mga umaalis ay nagbibigay ng espasyo. Ang mga naiiwan, minsan ay pinupuno ito ng alaala at minsan ng katubusan. Nagustuhan mo ba ang kwento? At mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang iyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay ng may pagmamahal at paggalang.